Dagdag mo ng pinsala ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos ang panibagong pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Naglagay rin ng floating barrier ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc kung saan papunta ang mga barko ng Pilipinas. May unang balita sina Ian Cruz, Rafi Tima at Marisol Abduraman. Ganito kalakas ang pag-water cannon ng China sa BRP Dato Bangkaw ng BFAR. Kasama noon ng Dato Bangkaw ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para sa maritime patrol at pamamahagi ng pagkain at diesel sa mga mangingisda. Ayon sa PCG, 4 na China Coast Guard at 6 na Chinese militia vessel ang nagsagawa ng dangerous maneuvers at nangharang sa mga barko ng Pilipinas. Sobrang lakas. Bago mag-alas 10 ng umaga, nang malapit na ang mga barko sa Bajo de Masinloc, binomba ng tubig ang BRP Dato Bangkaw at tinamaan ang starboard aster nito. Habang tuloy sa pag-water cannon, nagkabanggaan ang China Coast Guard at ang BFAR vessel. Nangamoy! Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, napinsala ang ilang aparato ng barko, kabilang ang electrical navigation at radio systems nito, matapos ito bombahin ng tubig ng di bababa sa 8 beses. 3 beses din itong binangga ng CCG at Maritime Militia. Balik tayo! Balik ka! Sa kuha namang ito mula sa PCG, kitang pinagtutulungan ng 2 barko ng China ang BRP Bagakay ng PCG. Malayo pa sa Bajo de Masinloc, sumalubong na agad ang 3 barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkaw ng BFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Para makalusot, nagsagawa ng mga evasive maneuver ang sinasakyan naming barko. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Siguro mga 20 to 30 minutes na parang cat and mouse yung labanan. Yung BFAR ship, hinarang. Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang salit-salitang humaharang sa aming daraanan hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship sa tila blockade ng China patungong Bajo de Masinloc. Nakapag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Ang direksyon kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kaming pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami, talagang inaharangan kami para makapasok sa Bajo de Masinloc. Pero ngayon, ito na yung direksyon ulit namin, papunta ng Bajo de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang sa aming dinaraanan pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura, isang pambihirang pagkakataon para sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Pero agad din kaming inabutan ng mga barko ng China Coast Guard. At wala pang ilang minuto, agad na nilang binuksan ang kanilang water cannon. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Bajo de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Bajo de Masinloc. Noong una'y tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan na sinabayan din ng pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tumagal pa ang magkabilang pag-water cannon ng China Coast Guard sa aming sinasakyan habang nagmamaniobra ang kapitan para iiwas ang mahalagang gamit sa labas ng barko. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Natigil ang pansamantalang pagbuga nila ng tubig matapos ang ilang ulit na pagradyo ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhan.
Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Over. Sa lakas ng water cannon na ibinuga ng China Coast Guard, nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-PUP rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Hindi tumigil ang China Coast Guard hanggang sa lumayo sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming barko. At kahit palayo na kami sa bahura, patuloy pa rin sumunod ang mga barko ng China. Sa tuwing tumitigil ang aming barko, binubuksan nila ang kanilang water cannon na tila babala sa amin na lumayo na. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFAR sa mga mangis ng Pinoy sa Baho de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ayon sa PCG, muling nagkabit ang China Coast Guard ng 380-meter na floating barrier para harangan ang entrada ng Panatag Shoal. Ang pinsalang tinamo ng mga barko ng Pilipinas, patunay raw ng malakas sa water pressure na ginagamit ng China sa pangaharas. Very rarely do they water cannon our Coast Guard vessel. No? So this could be an escalation in that sense, and I relate this to Greenback. Ayon sa China Coast Guard, pinalayas nila ang mga barko ng Pilipinas na nangihimasok nila sa Baho de Masinloc na tinatawag nilang Wangyan Island. Propesyonal at alinsunod daw sa batas ang kanilang ginawa at binaliwala raw ng Pilipinas ang kanilang mga babala. Ang Amerika naman nangako ng suporta sa Pilipinas bilang kaalyado nito sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law. Bago ito, mula pa noong nakarang linggo, namataan din sa dagat na sakop ng Bicol Region ang isang Chinese-flagged research vessel. 3 Chinese survey and research vessels ang namataan naman sa Ayungin Shoal. Ito ang unang balita. Ian Cruz, Rafi Timang, Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.